una po nating nakita ang dalawang scooter na to. Akala ko isang brand lang sila pero magkaiba po pala. Ito yung kulay blue, ito po yung TVS Ntorq 125 na standard version. At ito naman po si Suzuki Avensis 125. Kaya para wag kayong malito, pusisain na natin ngayong araw. Matagal na pong na-release sa market ang dalawang motorsiklo na to, pero para po dun sa mga kukuha ng motorsiklo ngayong magpapasko na ito po ang napupusuan. Okay, tutulungan ko po kayo na kumilala dito sa dalawang motorsiklo na to. Okay, bago po tayo mag-start, ipapakilala ko po yung isang version nitong si Ntorq 125. Meron po kasi siyang race edition ito. Pero sige mga riders, para magka-idea po kayo dito sa presyo ng race edition ng Ntorq. Ngayon pong December 13, 2024, Friday the 13, pero hindi. Swerte itong araw na to. Dito po sa Superbike Center sa Santa Cruz, Laguna po. Ito po ang kanyang cash price, 80,900 pesos. And then pag installment po, 4,100 lang po ang kanyang down payment. And then sa 36 months po, 3,935. And then meron po siyang rebate na 220 pesos. So isa iba pa pong mga katanungan nyo sa mga ibang terms niya sa 2 years or 1 year. Nandiyan po sa screen yung Facebook page ng kanilang store. Balik na tayo dito sa dalawang makikisig sa harap natin. Unahin natin ang presyo po ng Avensis. Ayan, kita nyo naman po. Ang kanyang cash price po ay 80,400. And then 1.8 lang po ang kanyang down. Mukhang naka-promo po ito ha. And then sa 36 months po niya, 4,155, meron po siyang 250 na rebate. And then dito po sa Ntorq 125 na standard version, 71,900. And then 1.8 din po ang kanyang down payment. And then monthly amortization po niya sa 3 taon, 3,585. So makikita niyo po, meron silang price difference sa cash na nasa 9,000 pesos. Okay, available po sa tatlong kulay ang TVS Ntorq 125. Meron po itong kulay blue, red at saka yellow. At ito naman pong Suzuki Avensis 125 ay may kulay po na metallic black. At saka yung dalawa po ay pearl glaze orange at saka pearl mirage white. Okay, sa looks wala naman tayong tulak kabigin. Gagaya na sabi ko kanina, para silang kambal, di ba? Wala halos pinagkaiba. Doon lang sa decals. Dito po sa Ntorq, may mga decals po siyang ginamit. And then naka-emblem din naman siya. At dito naman po sa Avensis, pare-pareho pong emblem ang ginamit. Wala na tayong makikitang decals sa kanya. Pure black lang siya. Ayan. Sa mga magtatanong po kung bakit mas mura itong TVS, alam naman natin na made in India ang Ntorq at made in Japan naman po ang Suzuki Avensis. Sa lighting system, almost the same din po sila, combined LED at saka bulb. Dito po sa TVS, sa kanyang headlight, ayan po halogen bulb ang ginamit hanggang sa kanyang turning signals. Ganun din po dito sa Suzuki, naka-bulb naman ang turning signals at naka-full LED naman po ang kanyang headlight. And then sa taillights, check natin mga riders ha. Okay, ayan, combined LED at bulb sa kanyang mga ilaw dito po sa rear. At dito naman po sa Ntorq, okay, ayan, LED rin po ang kanyang taillights at bulb din sa kanyang mga turning signals. Grabe, talagang magkamukha sila. Hindi ko lang alam kung sino ang nauna sa dalawa, mga riders. Comment down below nga po. Pagdating naman po sa kanilang front wheel, pareho pong size 12 ang diameter. Ang kanya po namang gulong ay may size na 90 by 90 by 12. And then syempre tubeless na po ito. And then MRF brand. At dito naman po sa TVS, ang gulong po niya ay may sukat na 100 by 80 by 12. And then Remora tire, of course tubeless na rin po.
And then sa braking system naman po, pareho po naka single disc dito sa front at saka single piston caliper. Then pareho po silang may CBS. Yun lang, ang brand po nitong sa Venice ay Nissin, yung kanyang caliper. Pareho rin po naka-telescopic fork ang kanilang mga suspensions dito sa front. Yun lang dito po sa rear tire ng Suzuki Venice. Sana magkaroon din po ng upgrading kasi kita nyo naman na maliit po ba yung kanyang gulong. Nasa 90 by 100 by 10 ng kanyang diameter ng wheels. So may mga paraan naman dito, siguro magpabalki tayo ng mga rear tire para mas maging proportion sa kanyang body, di ba? Para kasi siyang maxi scoot na rin sa lapad ng kanyang body. Anyway, alam ko parang pwedeng magpalit dito ng mas malaking wheels eh. Siguro gawin na ring size 12, di ba? Para balance eh. And then sa kanyang pong braking system dito sa rear, ayan, drum po ang ginamit. And then single-sided shock din po dito sa Venice. At dito naman po sa N-Torque TBS, dito po sa rear tire meron pong sukat na 110 by 80 by 12. And then drum din po sa kanyang rear brake. And then single-sided shock sa kanyang rear suspension. And then meron pong kickstart ang N-Torque. At meron din pong kickstart ang Suzuki Venice 125. And then pareho pong may kill switch sensor yung kanilang mga side stand. Pagdating naman po sa kanyang stock na muffler, pareho pong maangas. Ayan, futuristic ang design. Fully covered yung kanilang malapad na muffler. Hindi siya ordinaryong bilog lang, di ba? Pahaba yung kanyang shape. Para siyang dahon. Then ganun din po dito sa muffler ng TBS N-Torque. Okay, ang lapad din po at maganda yung kanyang shape. By the way mga ka-riders, tunog big bike po ang muffler nito dahil sa laki po ng kanyang barrel. And then sa engine specs, dito muna po tayo sa N-Torque 125, 4-stroke, single cylinder, 3-valve, single overhead cam, air-cooled sa kanyang cooling system, fuel injection naman po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement. At dito naman po sa Suzuki Venice, ganun din po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve lang po ang Suzuki Venice, single overhead cam, air-cooled sa cooling system, fuel injection sa fuel supply system, at 125cc displacement. So pagdating po sa kanilang performance, sigurado po mas powerful itong si N-Torque dahil meron po siyang 3-valve. Sa maximum power po niya, meron po siyang 7 kilowatts at 7,000 RPM at maximum torque of 10.6 Nm at 5,500 RPM. At dito naman po sa Suzuki Venice, meron po siyang maximum power na 8.5 horsepower at 6,750 RPM and 10 Nm of torque at 5,500 RPM. Akala ko po mababa lang itong si Suzuki Venice pero nung nakita po natin yung kanyang ground clearance, nasa 160 mm din po at 780 mm na seat height. Pero medyo magaan po siya dahil ang dry weight po niya ay nasa 106 kilos. And then medyo mababa po ang ground clearance ng TBS N-Torque, nasa 155 mm at 770 mm naman po sa seat height. Pero mas mabigat po ang N-Torque dahil tumitimbang po siya na 118 kilos. And then pareho po naka-fully digital ang kanilang instrument panel. At almost same size din siya, di ba? Okay, sa mga switches and button po dito sa Suzuki Venice muna. Ayan po ang kanyang high beam, low beam sign, turning signals, horn, and then ayan po meron din siyang kill switch sa electric starter push button. At dito naman po sa TBS may kasama pong passing light yung kanyang high beam, low beam sign. Then turning signals, then switch off sa gitna, horn. At dito naman po meron din siyang kill switch. And then maganda, meron pong switch yung kanyang headlight, may on and off. Kaya kahit na morning o maliwanag, pwede tayong magpatay ng ilaw. And then ayan po ang kanyang electric starter push button. Okay, pareho lang po naka-manual key ang kanilang ignition system. Meron pong utility hook dito sa gitna. Ang Suzuki Venice naka-fix na po siya. Unlike po dito sa N-Torque, pwede nating itago. Ayan, naipo-fold siya. Yun lang, wala hong pocket ang N-Torque. Dito naman sa Venice, kompleto siya ng pocket from left to right. Ayan, oh. Dito po sa right, wala siyang cover. Dito naman sa left, ayan, may cover siya. At nasa loob na po yung kanyang USB ready na charging port. Hinahanap natin yung charging port. Nasa U-box po pala. Okay, yung pong susian ng kanyang underseat nandito sa left side. Ayan. Kaya kita nyo po yung kanyang USB ready na charging port. Oh. At ang maganda, meron po siyang ilaw. Para paggabi, automatic po mag-o-on yan kapag binuksan natin. Okay, malaki rin po ang kanyang U-box. Pero I doubt na magkakasya po dito ang isang full face helmet, lalo na yung malalaking size kasi parang medyo flat yung kanyang upuan na dapat, di ba, nakakulma yan eh. Pero dito, expect na natin. Pero siguro mga quarter face, half face, kasyang-kasya dito. Okay, dito naman po sa Suzuki Venice, yung pagbukas ng kanyang underseats, dito rin po sa kanyang ignition. Okay.
Okay, dito sigurado pasok po dito ang full face helmet. Mas malalim po siya at mas malawak. And then ang unique po sa scooter na to, nasa likuran yung kanyang fuel tank. Dito po ang susian ng fuel tank. Then, ayan. Pihit po pa kanan. Okay, meron pong 5.2 liters ang full tank capacity ng Suzuki Avensis. And then sa fuel consumption po, kilala natin ang Suzuki na tipid sa gasolina. 50 kilometers per 1 liter po siya. And then meron po siyang top speed na 90 kilometers per hour. At dito naman po sa Ntorq, meron po siyang 5.8 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, nasa 47 kilometers per 1 liter. So pag magbubukas po tayo ng tangke, pakaliwa naman po ang pihit. Meron po siyang top speed na 95 kilometers per hour. Then check po natin yung kanilang mga upuan. Parang pareho lang din po sila eh. Okay, dito po sa Avensis, nakatutone po siya, bali black and gray. Tapos meron siyang stitch na kulay red. At dito naman po sa Ntorq 125, bali single tone lang siya pero naka double stitch naman yung kanyang mga tahi dito sa seat cover. Then yung shape, mas malalim po ang Avensis at mas malapad. Okay, sa lambot, okay po itong foam ng TBS. Check natin dito sa Avensis. Okay, mas malambot po dito sa TBS. And then yung texture po ng kanyang seat cover, mas mapino ng konti ito pong sa Avensis. Magaspang naman po itong sa Ntorq. And then sa gulay board, mga riders, check nyo, kayo na humusga. Dito ho sa actual, mas malapad po ang gulay board ng Suzuki Avensis. Pero dito malapad din, pero paano siya eh, sexy, di ba? Pa-kitted sa gitna. Pero okay din naman siya. Saktuhan lang. Okay, hanggang sa muli mga ka-riders. At kung meron po kayong mga gustong i-compare na motorsiklo, message lang po kayo para may compare po natin. Muli po, maraming salamat at like, comment, and subscribe sa ating channel. At salamat din po sa Super Bike Center dito po sa Santa Cruz, Laguna. Sa Super Bikes, garantisado. Motorcycle dealer mong may serbisyo publiko. Super Bikes, mas mababa ang presyo. Super Bikes, dito mabilis ang proseso. Super Bikes, swak sa budget na pangmasa. Super Bikes, ang iyong motor may garantiya. Mas matibay pa sa gawang China. Sa Super Bikes, handa namin kayong paglingkuran. Lowest down payment, biggest monthly rebate ay asahan. May libreng sakay, libreng change oil at libreng gupi. May libreng check-up yan, ang aming public service. Super Bikes, mas mababa ang presyo. Super Bikes, dito mabilis ang proseso. Super Bikes, swak sa budget na pangmasa. Super Bikes, ang iyong motor may garantiya. Mas matibay pa sa gawang China. Motorcycle dealer mong may public service. Budget na maliit, sa Super Bike sulit.